matagal siya. Nag-charge pa. Maybe because maliit ang power supply nito. 3 volts lang kasi, di ba? Ito 6 volts, ito 9 volts. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito yung sabi ko dito sa video na in-order ng Temo para sa akin. It's a clamp meter from a Chinese brand, Aneng. The model is PN109. Gusto ko talaga magkaroon ng clamp meter kasi di madali mag-measure ng current unless you connect the meter in series with the load. And also, itong dalawa kong digital multimeters cannot measure higher amps. Ito, kaya niya up to 600 amps. Another distinct feature nitong PN109 clamp meter, ang kanyang LED display ay touchscreen at backlighted na rin ito, so viewing is not a problem. Tulad nitong iba kong digital meters, this will also automatically shuts off kung di ginagamit within 15 minutes. Meron din itong flashlight tulad ng aking Inco digital meter. Gumagamit ito ng dalawang AAA batteries which is cheaper kaysa button cell and 9-volt battery. Wala itong kasamang battery sa package. Ang display dito ay low power, sabi ng Aneng. I hope the battery will last longer. Itong Inco, lampas 6 months ang dalawang button cell battery nito. Of course, magdepende sa paggamit natin ng tester ang battery. Meron itong low power reminder para mapalitan natin ng maaga ang battery. The display is up to 4,000 count, lower than nitong Inco which has 6,000 count. This also can retain data or my hold function ito para mababasa natin ang reading in difficult location. Sabi ni Aneng, this clamp meter has complied with the standards of the IAC for measuring instruments and handheld digital multimeters. Unlike sa ibang clamp meters na nakita ko, ito ay very compact. Kasya to ng ating isang kamay. About 7 inches ang haba nito at 2 inches naman ang width dito. And about 1 inch ang thickness naman. And this weighs 119 grams, kaya magaan gamitin. Mas magaan pa ito kaysa aking Inco tester na nasa 150 grams. Di ko alam anong klaseng plastic ginamit nito, lalo na sa case. I'm not sure kung hindi to ABS. Medyo ingatan lang, lalo na tong takip ng battery compartment kasi medyo manipis. Mukhang madaling mabali. So may mga dito, may mga hook. So kailangan ingatan 'yan. At saka itong selector switch dito na slide switch. Basta selector switch na slide, hindi ako kampante. So dandahan lang paggamit nito. Pag-push sa switch. Dito naman sa mga markings, lalo na tong labels ng function selector switch, dapat ingat din kasi mga stickers lang to eh. Okay? Oh, stickers na to. Ang lowest position niya ay off. Next position is for the voltmeter. Then after ma-select mo dito sa function switch, i-touch mo dito yung screen to select AC or DC. May marka dito AC or DC. So ngayon naka-DC yan. If I touch, naka-AC na. If I touch again, balik sa DC siya. Next position nito ay para sa resistance, diode, continuity, and capacitance testing. Next is for the current testing using the clamp. Ang last function nito ay ang kanyang NCB or the non-contact voltage wire sensing. Wala akong nakita ang problema dito sa cams, lalo na itong lever niya. Mukhang matibay naman. Itong kanyang LED light ay sabay mag-on sa backlight ng LED screen. So you hold this, the touch screen here, the switch here, para mag-backlight siya. So nag-backlight na, nag-on na rin ang ating LED na
parang flashlight. Parang lang kasi maliit lang yan eh. Okay, hold again, then the backlight turns off and also the LED light here. Finally, sa bottom ay ang dalawang ports para sa probes, common and positive. Ang kanyang mga probes ay may haba tong 1 meter with silicone cables, at ang mga tip nito ay may cover na rubber. Ito rubber to. Ito na yung aking tatlong made in China digital multimeters. Ito yung pinakauna best tools. Nabili ko to 6 years ago doon mismo sa Shenzhen, China at only 270 pesos. Ito nabili ko exactly a year ago this month. Inco DM6001 at about 1,600 pesos. Ito kabibili ko lang at only 509 pesos. So ito yung pinaka mahal. Alam nyo, gusto kong umiyak nang titigan ko tong tatlong ito. Kasi when I was studying electronics and electricity since second year high school hanggang college, so that's 7 years, wala akong kahit isang multi-testing. Kahit yung analog pa kasi wala pa naman digital dati. Hindi ako makapagbili. Mahal kasi at the time. Walang pagbili yung mga magulang ko. Diba? Then wala akong magamit na tools o tools na magamit para sa akin, para sa electricity or electronics sa bahay kasi yung father ko, yung carpenter. So yung mga tools niya hand tools, kaya nakita ko dito sa video na to, yung mga hand tools niya na namana ko. I-test natin itong tatlo, kumpara natin sila. Itong best tool multi-tester, ma-on to siya via the mechanical push button switch here. This is powered by isang 9-volt na battery. Itong Inco, push button din ang kanyang power on dito. This is powered by 6 volts. Dalawang button cell at 3 volts each. Ito ay powered only by 3 volts kasi dalawang AAA battery at 1.5 volt each. 3 volts, 6 volts, 9 volts. Ang kanilang display, puro to digital. Itong best tool ay yung rectangle na LCD niya is horizontal ang pagkalagay. That's about 2.5 inches, almost 2.5 by 1.5 also. Ito, vertical yung LCD niya, which is about 2.5 and also 2 inches. Ang pinakamaliit na screen ay itong which is only 1.5 or 1 3/4 and about 1.5 or 1 1/4. Wala itong backlight, no? Wala itong backlight, wala ito siyang backlight. Ito merong backlight. Okay, nagla-backlight yan. And also this one mag-backlight din. Unang test natin ay continuity tester. Una tong best tool. Instant, di ba? Pag-touch na ang probes dito, umiilaw agad tong pilot light niya at saka tumutunog ang buzzer. Ito namang Inco, may delay, okay? May delay ng about 1 second. Then, umiilaw dito rin, may ilaw siya. Ang naman ay, pag mula sa off, set mo dito sa first selection is voltmeter. Pangalawang selection is yun ang resistance, but you have to select here, rest mo. Diode siya, kanina ohmmeter siya, yun, kayo yung testing. Then, next is the continuity tester. Ang last niya ay itong capacitance testing. So, dito tayo sa continuity tester. Ang symbol niya ay parang Wi-Fi symbol or sound na symbol. Sound ang symbol niya. Okay? So, test natin. Naka-OR siya, meaning open. Try natin ang kanyang continuity also.
instant, di ba? Oh, tumutunog agad. Itong kasing bilis siya ng best. Ang Inco ang hindi instant, may delay siya. Ang problema lang nito ay wala siyang ilaw to indicate na meron siyang na continuity. Wala siya. Okay? Ang dalawang ito, Inco at saka Aneng, ay tutunog ang kanyang continuity testing kung mag-measure ka below 50 ohms. Ito, nakalimutan ko. I think 50 ohms din. Hindi ko na kasi ginagamit to. Okay, ang next natin testing ay resistance testing. So, gawin natin ohmmeter ang ating multimeter. So, unahin natin ang best. Ang best, kaso lang ito ay manual siya. So, kaya iset natin dito sa kanyang appropriate na range. So, ang unahin natin basahin ang 22 ohms. So, set natin dito sa pinakababa ang 22 ohms. Test natin. It's 25. Naglalaro siya. Down and down. That's 25. Ang Inco is automatic. Walang problema. So, dito tayo. Nasa 22.4 pero tumunog at umilaw ang meter kasi it detect na less than 50 ohms yung reading ng ating resistor. Okay? Ang Aneng naman 23.5, 23.6. Ang pinakamalapit ito 22. Ang pinakamalapit sa reading ay ang Inco 22 ohms at tumunog siya. Ang Aneng hindi siya tumunog kahit naka-indicate doon sa kanyang specs na pag below 50 ohms ang kanyang resistance na babasahin, magtutunog ang continuity tester. Ito wala hindi tumunog, bumabasa lang. Binasa niya yung resistance na naka-indicate dito at 22.8, okay? So more or less papareho ang Inco at saka ng reading ang Aneng. Next natin ay ang 100 ohms. Ang range ito ay nasa 95 ohms to 105 ohms. Okay, okay pa ang ating best na nasa range niya. Test natin. 99.4. Ang Inco, it's 98.9. Ang Aneng, So, pupareha ang Inco at saka Aneng. Okay, next, ang last natin is 1 mega ohm. This is 950,000 ohms to 1.05 mega ohms. Unahin natin ang best. Set natin to 2 mega ohms ang range niya. Manual kasi yan. Okay, 1.01. So, almost the same. Ang Inco, automatic to. 1.01 also. Ang Aneng, automatic din ito. Pag-set. 1.016 mo. 1.018. Okay? So, po pa rin. That's it. Next test natin ay capacitance. So, itong tatlong tester nito ay capable mag-test ng capacitor. So, meron ako ditong mula sa pinakamaliit na available sa akin at saka pinakamalaki na value. Yun ang available sa akin. Now, unahin natin again ang best tool. Ang capability nito ay from 20 nanofarad up to 200 microfarad. Itong Inco, ang capability nito is from 6 microfarad to 60 millifarad. Okay? Medyo mataas yung abutin niya. Ang Aneng naman ay from 4, mas mababa, 4 nanofarad, but up to 4 millifarad lang. Okay? Ang Inco ay capable lang, again, up to 60 millifarad and 6 millifarad. Okay? So, test natin.
Ang value nito, maliit na maliit to. This is 0.1 microfarad. So, set ko lang dito sa 200 nanofarad. Okay, 0.2. So, ibig sabihin, that's more or less, kuha niya, no? Ang inko naman, ang naka-indicate dito is 0.60 nanofarad. Ilan ito sa point? Kukupitin ba natin yan? Ang aneng, it's 0.08 nanofarad. Next value is, this is 1.2 microfarad. 1.2 microfarad, set natin sa 2 ohms. 2 microfarad itong ating best tool. Discharge muna natin. Baka may laman, malaki itong voltahe ito eh. Oh, this is 450 volts. 0.933. 0.933. This one is 1.2 microfarad. Di malayo. Sa Inco, 1.058. So, malapit. Okay? Sa Aneng, 1.04 also. So, malapit din. Next is, ano to? 220 microfarad. 220 microfarad. Just natin ito. Sa maximum ang, best 2. Measure natin. Tingnan nyo. Mabilis bumasa ang, ang best 2. 2.2. I think, kuha niya. Exactly. This one, ang Inco, 228 microfarad. 220. So, malapit lang. Ang Aneng, si Aneng, matagal siya. Nag-charge pa. Maybe because the power supply, eksakto, 220 microfarad. Maybe because maliit ang power supply nito, 3 volts lang kasi, di ba? Ito 6 volts, ito 9 volts. This one, pinakalaki ko is 1,000 microfarad. I don't know kung kaya pa basahin itong ating best tools. Try natin. 2.4 na naka-register, so hindi na siya beyond its range na eh. Ang Inco, nagsa-charge pa. Tagal. 0.9 0.9 tama, 0.9 millifarad, it means 900 microfarad. Okay, almost the same, malapit na siya. Ang Aneng, nagsa-charge pa. 1.1 millifarad, so it means 1,100 microfarad. Okay, so almost the same lang, pareho na siya. Next testing natin is diode testing. Itong aking best tool, hindi na siya makameasure ng diode, may problema na kasi ito eh. So diretso tayo sa Inco, nakaset na yan sa diode. Check natin ang kanyang forward voltage. 0.32 volts, okay? Ang sa Aneng naman, .313, so almost the same siya. Next testing natin ay AC. Ang best ay dalawang kategory to dito, ang DC, and ito naman ang AC. Ang AC is up to 700. So test natin ang ating AC extension outlet here. Tingnan natin. Hindi na bumasa. Error na. Nagka-error ng mag-error na tong best tool ko. Ang Inco naman ay automatic siya. Madali lang. 227, 228 volts. Ang Aneng ay dapat nasa second position at saka ma-select dito, kailangan i-select dito ang AC. Okay. Try natin.
229.2 volts. 229 ang basa niya. For DC voltage measurement, itong ating best tool, hindi na pwede kasi sira ng voltmeter na to eh. So, diretso tayo sa Inco. Nakaset na yan sa auto. Kasi auto yung voltage nito, ang voltmeter niya. I have here a 1.5 AAA battery. .607. Ito ang ating aneng 1.608. Kunti lang diferensya. 0.001. Okay. Next test is yung NCV feature or non-contact voltage sensing. Ito wala, ito meron. So try natin. Nakaset na to sa NCV. Tumunog at umilaw ng red ang ating meter, ang Inco. Ang aneng, nakaset na rin to sa NCV wireless wire sensing. Malakas ang beep, oh. Diba? Ito lang, ang Inco merong light, di ba? Nakalagay may light din. Red means high. Kung mag-green siya, low. Nakalagay dito H, di ba? Oh. May H siya. Kung mag-green siya, may time na mag-green, then that's low. Ang main function nitong clamp meter ay to measure current na hindi mo na kailangan ng test probes. So you have to measure it wirelessly. Parang ang mangyayari, kailangan ang kable dito dadaan sa gitna. Mami-measure mo. Ang itong dalawang close niya, may mga coil ito sa ilalim. Kailangan magtapat tong dalawa dito kasi may mga may contact to. Kung makikita niyo dito, may contact yan. Sa kabila naman, may contact yan. Ito yung linya ng aking water pump. Nakasaksak lang siya dito sa outlet kasi temporary lang to na connection. Now, kung i-measure natin, hanapin natin ang linya dyan, mas mabilis dito kasi itong yung live, ito yung neutral, di ba? Neutral, that's the live line. Okay, now i-measure natin ang current niyan. Tingnan natin. Nasa 0.07 amperes. 0.07 ampere lang. So, measure natin. Ito, 1.51 amperes ang na-draw na current ng water pump. Gagamitin ko lang talaga ito for measuring large current as a clamp meter. Ang pagiging multimeter nito at the same time ay bonus na lang. Ibig sabihin, kung hindi available yung iba kong multimeters, pwede ko ito magagamit as multimeter. As regards to its durability, di ko pa masasabi sa ngayon kasi this is my first time to have a tester from Aneng. So, I'll post update kung merong major developments nito, kaya mag-subscribe na kayo sa aking channel para updated kayo. Daghang salamat, bye.